Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pinagtanggol po ng Department of Finance Secretary Ralph Recto ang pagkuha po ng pamahalaan ng 89.9 billion na pondo po ng PhilHealth para gamitin ng pamahalaan sa iba pang gastusin ng gobyerno. Grabe, no? Siyempre pag-uusapan din po yung walang katapusan na pagsasangkot dito po kay Pangulong Duterte sa Pogo. Alam na natin sa simula't simula pa, no? Simple lang naman 'yan. 'Di ba? Ang dami na po nananawagan. Bakit hindi niyo po ipagbawal? O dalawa na po ang hindi pumapayag na ipagbawal. Si Martin tsaka si yung namamahala mismo. Yung PAGCOR. Bakit kaya ayaw pumayag ng PAGCOR? PAGCOR kayo nga yan 'di ba? Alam na natin 'yan. Alam na natin 'yan kung bakit ayaw nila na i-ban, magkaroon ng total ban yung Pogo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magsimula. Pero bago yan, nawawala ako sa hulog. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam nyo, ito po, DOF, nagsalita na po to si, paliwanag lang natin konti, no? Sa lahat po ng kinakaltas sa mga mamamayan, ito pong PhilHealth, ang hindi babalik sa iyo, no? Hindi direktang babalik sa iyo eh. Hindi katulad yan ng SSS, GSIS at saka Pag-ibig. Lahat ng hinulog nyo, aangal kayo kasi kinakaltasan kayo, pero darating ang araw, lalo na pagtandaan nyo, retirado na kayo. Yung mahinulog nyo sa SS, GSIS, pensyonado kayo dahil diyan. Di ba? Okay, ikalawa. Yun pong Pag-ibig, ganun din, no? Tumutubo pa pera nyo. Tapos meron pang bigay yung kung saan kayo nagtatrabaho. Hindi nyo lang pera yan eh. Pera, kung magkano yung kinakaltasan nyo sa SS, yun din yung kinakaltas doon sa mga amo nyo. Pag kami naman, dati sa gobyerno, tatapatan pa ng gobyerno yun. Kaya nadodoble yung pera natin na hinuhulog. Okay, pero ito pong PhilHealth, ito po, hindi po babalik sa inyo, pero ayaw naman natin bumalik kasi ang ibig sabihin ng bumalik yung PhilHealth, nagkasakit ka o nagkasakit yung pamilya mo. So yan po yan, no? Ito po, ginagamit po tong pondo na to para po yung mga magkakasakit na member ng PhilHealth at saka yung mga kamag-anak, ito po yung gagamitin. Ngayon, ang kino-question natin, bakit po kukunin ng pamahalaan yung pera ng PhilHealth? Ang intention niya ay para doon sa mga magkakasakit. Wala na ba magkakasakit? Ito po paliwanag ni Finance Secretary Ralph Recto. Yung 89.9 billion. No? Tignan po natin kung ano po yung paliwanag. Excuse me po. Utilizing excess funds of state-run corporations is a more prudent fiscal option for the government than borrowing. Yan ha. Yung mga hindi po nagagamit ng mga state-run corporations ng ating pamahalaan, kung may idle o excess na pondo na hindi naman nagagalaw, gamitin nila ng gobyerno kaysa mangutang tayo. Maganda rin ang katwiran, di ba? Gamitin nila ng gobyerno kaysa maghanap pa tayo ng mautangan kasi utang babayaran din naman natin yan. Di ba? Parang tama eh. Para lang. Bakit parang tama lang? Hindi naman po intention yan para gamitin sa iba eh. Kinakaltas nyo yan eh. Ang ibig sabihin, yung ibang korporasyon, halimbawa, nakita nyo, oy, malaki pala kinita nyo na iya. Maganda naman na naiya. Amin na yung sobra-sobra yung pera dyan. Tama po yun. Kaysa lumalaki yung pera at maiisipan lang naman na mamahala. Dami nating pera, mamigay kaya tayo ng bonus. Sige, bonus tayo. Okay. Pero, hindi po dapat sa PhilHealth. Bakit po? Kung marami magkasakit, kung magkaroon uli ng pandemya, pupondohan pa natin yung PhilHealth, di ba? Yan yung nangyari ng pandemya. Kinapos tayo dahil siyempre, maraming mga miyembro at pamilya ng miyembro nagkasakit.
Parang tama lang po yan kaysa naman mangutang. Eh bakit hindi na lang nga mangutang? Ang dami tuloy pumapasok sa isip ko. Nangyayari lang po yan, yung naghagilap ka na ng mga sobrang pera sa mga pondo ng lalo na ng mga korporasyon ng gobyerno. Tapos isip ka ng privatization. Pag kinakapos ka na, wala ka ng pagkuhanan. Pag kinakapos ka na at wala ka ng pagkuhanan, ulitin ko po, pag kinakapos ka na at wala kang pinagkukunan at meron kang pagkakagastusan. Naalala ko noon kay Pangulong Duterte, sinabi niya, pandemya to ha, sinabi niya, pag nawalan tayo ng pera, ibebenta ko tong CCP complex. Marami yan, malaking lupa yan. Pag-aari naman ng gobyerno yan, pwede. Tsaka may katwiran pandemya. Pero hindi pa rin po binenta. Di ba hindi binenta? Bakit? Magaling po maghanap si Dominguez. Dominguez, hanap ka ng pera, bili tayo ng panturok. Nakakahanap ng pera. Ibig sabihin, wala nang mahanap. Kaya talagang yung mga, may pera ka pa dyan. Bigay mo na sa pamahalaan niya, may pera ka pa. Bakit po? Walang pumapasok na pera. Yung kinakailangan tustusan yung mga pangangailangan ng pamahalaan, walang pumapasok. Yan po. Bakit walang pumapasok? Yan dali na mamangutang. Nangyari na po sa Pilipinas yan. Sa panahon po ni Duterte, madaling makautang tayo. Ngayon po, hindi na po. Hindi na po madaling makautang. Tama tong sinasabi nyo para hindi na tayo makautang. Pero, ang tanong, bakit mo kukunin yung PhilHealth? O eto pang isang tanong. Pera namin yan para sa pagkakasakit yan Hindi mo pwedeng sabihin yan na sobrang pera. Bakit sumobra? O may sobra pala. Ito ang susunod kong tanong. May sobra pala ng pera ang PhilHealth, 89.9. Kasi kukunin mo, ibig sabihin, excess na yan. Hindi na magagamit ng PhilHealth yan. Kukunin nyo na Ang tanong ko, meron pa bang pera pag nagkasakit yung mga miyembro? Malamang, nakwenta nila, meron pa nakalaan. Pero ito ang tanong ko. Kung marami palang pera PhilHealth, katunayan, kinukunan nyo ng 89.9 billion, bakit kayo nagtaas ng 4 to 5%? Nagtaas po sila ngayong taon 4 hanggang 5% nagtaas sila ng contribution. Paano hindi sosobra? Tinaasan nyo yung contribution namin ng mga miyembro ng PhilHealth. Marami palang pera ang PhilHealth. Nakukuha po ninyo, tinaasan ang akala namin, kaya kayo nagtataas ng pondo ng PhilHealth. Kala namin, kaya nyo tinaasan dahil paubos na yung pera ng PhilHealth. Bakit kayo magtataas kung marami palang sobra? Ibig sabihin, nagfa-fundraising kayo at our expense. Ibig sabihin po mga kapatid, sapat-sapat na pala yung dati nating hulog sa pagkakasakit ng mga miyembro. May sobra nga Bakit nyo pa kami tinaasan ng hulog ngayong taon? Di ba? Sobra pala ang pera, 89.9 billion. Kung sobra na ang pera, boss, sobra na ang pera ng PhilHealth. May solusyon ako dyan. Itaas natin yung kontribusyon para mas lalong sumobra. Yung pala, may bala kayo. Pag sobra-sobra na pera, kukunin nyo at lalagay nyo naman sa iba. Sa amin po galing yan. Mahihirap yung pinanggalingan yan. Sobra na pala yung na-raise na pondo ng pamahalaan ng PhilHealth para sa pagkakasakit namin. Ibig sabihin, kaya nila pinamigay, kukunin. Kahit magkasakit yung mga miyembro, okay na yan, may pondo na yan. Bakit kayo nagtaas ngayong taon? Yan ang hindi po pwedeng palagpasin. Kaya ba kayo nagtaas para may malaki yung makuha ninyo? Mula sa hulog ng mga tao na ang intensyon nila kaya sila kinakaltasan para doon sa pagkakasakit na sobra-sobra na pala. Parang ginigisa lang tayo, wala nag-invest sa atin. Kayo na lang. Yung pera na lang ng PhilHealth. Yung pera na lang, magkano pera nyo riyan sa sa may land bank. Daling dito. Invest natin. Hindi ko po makuha yung look Sobra na pera, tinaasan ka pa ng kaltas. Kung sobra na pala, bawasan nyo yung kaltas sa amin. Para sapat-sapat lang. Yung pinangkaltas nyo ba, yan yung pinang-aayudan nyo? Ipang-aayudan nyo? Kawawa naman talaga yung may trabaho. Kaltasan mo ng sobra-sobra para ipang-ayuda mo. Sobra na pala, nanghihingi pa kayo nagdagdag pa kayo.
Kaya dapat may nagpapaliwanag ng ganito eh. Kasi nagagalit lang tayo na kinukuha pera natin eh. Pero hindi natin naisip, bakit nyo sinusobran yung kaltas sa amin? Eh, sobra na pala. Kaya dapat, hingin natin na bawasan yung kaltas sa PhilHealth dahil sobra pala eh. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman